Napunta siya sa isang maliit na lounge area, malapit sa kanyang kwarto. Doon nakita niya ang isang drawer na bahagyang nakabukas. May isang nakatuping papel tsaka isang lumang picture na parang nahulog mula sa isang folder. Pinulot ito ni Janet. Sa picture, nakita niya ang isang lalaki. Matangkad, blonde ang buhok, tsaka may napakagandang ngiti. Sa likod ng picture ay may nakasulat na David, Summer 2020. Napakunot ang noo ni Janet. Yung lalaking nasa picture, hindi ito ang lalaking nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Yung boses ni David na kasama niya ay malalim tsaka baritono. Pero ang lalaki nasa picture ay mukhang bata tsaka iba ang aura. Tsaka higit sa lahat, ang lalaki sa picture ay walang peklat sa mukha. Biglang pumasok ang nurse na kanina pa siyang binabantayan. Laking gulat nito nang makitang hawak ni Janet ang picture. Ma'am Janet, bakit po kayo bumangon? At ako, hindi niyo po dapat tinitignan yan. Sabi ng nurse habang pilit na kinukuha ang picture. Sino to, nurse? Sinong lalaking to? Tanong ni Janet na ang boses ay nanginginig. Hindi naman sumagot ang nurse. At saka parang natatakot na noong mga oras na yon. Sumagot ka. Ito ba ang totoong David? Kung ito siya, sinong lalaking pinakasalan ko? Sinong lalaking kasama ko sa mansyon? Sigaw ni Janet na ang emosyon ay hindi mapigilan. Napabuntong hininga ang nurse, tsaka parang naglakas loob na magsalita. Ma'am Janet, pasensya na po. Hindi po ako dapat na magsabi nito sa inyo pero yung lalaking kasama niyo po nitong mga nakaraang buwan, hindi po siya si David. Ang tunay na David, matagal na siyang wala. Hello mga ka-Ate Jane, kamusta ho kayo? Magandang umaga, magandang tanghali, or magandang gabi, saan man kayo naroroon. Anong oras mo ninyo pinapanood itong video na to? Nakakain na ba? Busog na ba? Sana naman ay busog at okay na okay kayo kasi andirito na naman ako at maghahandog ng panibagong kwento. Tara po at samahan ninyo ako. Ang bida sa ating kwento ngayong araw ay si Janet, na isang bulagraw na Pinay, pinakasalan ng isang foreigner na hindi niya nakikita. At pagkalipas ng operasyon, nagulantang siya sa kaniyang nalaman. Isa na namang mysterious story ang meron tayo ngayong araw. Kaya kung ready ka na, magsimula na tayo. Sa isang liblib pero tahimik na barangay sa probinsya ng Bataan, kilalang kilala ang pangalang Janet. Hindi dahil siya ang pinakamayaman, kundi dahil sa pambihirang lakas ng loob niya. Kahit madilim ang mundo ni Janet, mula pa noong bata siya, hindi mo siya makikitang nakaupo lamang sa isang tabi, tsaka naghihintay ng limos o awa. Janet, dahan-dahan lang, baka matisod ka dyan sa ugat ng mangga. Sigaw ni Aling Bernabe, ang kapitbahay nilang laging nakabantay sa bawat galaw ng dalaga. Nako, Aling Bernabe, kabisado ko po ang bawat takbang dito sa tapat natin. Alam ko pong may nakausling ugat dyan kaya umiwas na ako. Natatawang sagot ni Janet habang bitbit ang isang balde ng tubig. Kahit bulag, sanay si Janet sa gawaing bahay. Siya ang naglalaba, nagluluto, tsaka nagwawalis ng bakura ng bahay nila. Ang tanging gabay niya lang ay ang kanyang matalas na pandinig tsaka pakiramdam. Para sa kanya, ang kapansanan ay hindi hadlang para maging pabigat sa kanyang pamilya. Nakatira siya kasama ang kanyang nanay at si Aling Teodora tsaka ang nakababatang kapatid niya na si Jomar sa isang maliit na kubo. Malit lamang, pwede na. Hapon na nun, habang nag-aayos ng mga kakanin na paninda si Aling Teodora, narinig ni Janet ang mabilis na pagtakbo ng kanyang kapatid.
Hingal na hingal si Jomar tsaka parang may dalang malaking balita base sa mukha nito noong mga oras na yon. Ate Janet! Nanay, halika kayo dito, bilis! Sigaw ni Jomar habang nadapa pa sa tapat ng pinto nang dahil sa pagmamadali. Ano ba yon, Jomar? Para ka namang nakakita ng multo sabi ni Aling Teodora habang pinupunasan ng kamay sa basahan. Hindi po multo, Nay. May malaking sasakyan sa labas. Isang puting van. Mukhang mamahalin Tapos may mga nagtatanong-tanong sa kanto. Hinahanap daw si Ate Janet. Mabilis na kwento ng bata. Kumunot naman ang noo ni Janet nang dahil sa narinig. Hinahanap ako? Baka nagkakamali lang sila, Jomar. Sino namang maghahanap sa akin na naka-van pa? Totoo po, ate. Yung sabi pa nga ng mga chismosa dyan sa labas, foreigner daw yung naghahanap sa'yo. Isang mayamang foreigner. Dagdag pa ni Jomar. Hindi nagtagal, narinig na rin ni Janet ang ingay ng mga kapitbahay. May mga bulong-bulungan na papalapit na sa kanilang maliit na kubo. Ramdam ni Janet ang tensyon sa paligid. Ang tahimik nilang probinsya, biglang nabulabog dahil sa balitang ito. Janet, may nakilala ka bang kano o kahit anong klaseng foreigner nung pumunta tayo sa Maynila para magpa-check up noon? Tanong ni Aling Teodora na bakas ang kaba sa boses. Wala naman po, Nay. Alam niyo naman na lagi lang naman akong nasa tabi ninyo. Hindi rin naman ako nakikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Sagot ni Janet. Baka naman nagkamali lang sila ng pangalan. Marami naman kasing Janet dito sa barangay natin. Pero hindi tumigil ang ingay. Narinig ni Janet ang boses ni Kapitan na para bang iginigiya ang mga bisita patungo sa kanila. Dito po, sir. Dito po yung bahay ni Janet. Janet, ayan na sila. May kasamang pulis tsaka mga nakabarong na lalaki. Bulong ni Jomar sa kanyang ate. Sino ba sila, Jomar? Anong itsura nila? Tanong ni Janet na pilit namang pinapakalma ang sarili kahit na mabilis na ang tibok ng puso niya. Yung isa, matangkad na maputi. Pero hindi siya lumalapit masyado. Nasa loob lang siya ng sasakyan, yung pinakaboss yata yun. Yung bumaba lang, siguro yung sekretary niya. Paliwanag ni Jomar. Hindi kalaunan ay lumapit na sa kanila ang isang babae. Mukha itong masungit at sobrang seryoso. Magandang hapon po, kayo po bang pamilya ni Janet? Opo, ako ho ang nanay niya. Ano pong kailangan ninyo sa anak ko? Wala pong ginagawang masama ang anak ko, mabait po yung si Janet. Depensa agad ni Aling Teodora. Tsaka palagi lang po yung nandito sa bahay. Tsaka yung nakikita niyo po, bulag po yung anak ko, kaya malabo pong. Relax lang tayo, Nay. Huwag po kayong matakot, Aling Teodora. Kasi andito po kami dahil may isang kliyente kaming gustong magpakilala kay Janet. Siya po ay isang mayamang negosyante mula sa ibang bansa. Matagal niya nang hinahanap si Janet Paliwanag ng babae. Lalo namang nagtaka si Janet. Pinakiramdaman niya ang paligid. Bakit naman siya hahanapin ng isang taong hindi niya naman kilala? Tsaka, kung may kailangan sila, bakit ngayon lang sila nagpunta? Pasensya na po pero bakit po ako? Wala po ako naaalalang nakilalang foreigner sa buong buhay ko. Baka ho nagkakamali lang kayo ng hinahanap? Matabang na sabi ni Janet. Hindi kami nagkakamali, Janet. Sabi ng boss ko, ikaw talagang hinahanap niya. Babalik kami bukas para formal siyang magpakilala sa inyo. Gusto lang naming masiguro na dito nga kayo nakatira. Sabi ng babae bago sila nagpaalam. Nang makaalis ang mga to, hindi na tumigil ang usap-usapan sa baryo. Ang mga kapitbahay ay nag-umpisa ng mag-isip ng kung ano-ano. Nako, Janet, baka naman nanalo ka na sa sweepstakes na hindi mo alam. Biro pa ni Mang Tonyo
na nakikiosyoso din. O baka naman, may nakatagong yaman ng tatay mo na hindi nyo alam, tsaka pinamana pala sa foreigner na yan para ibigay sa'yo. Dagdag pa ng isa. Tumigil nga kayo. Saway ni Aling Chodora. Janet anak, natatakot ako. Baka kung anong masamang balak ang meron sila sa'yo. Nay, huwag po kayong mag-alala. Bukas ho malalaman naman natin ang totoo. Pero talagang nakakapagtaka rin sa dinami-rami ng tao. Bakit kaya isang bulag na katulad kong pag-aaksayahan nila ng panahon? Malalim na isip ni Janet. Gabi na, pero hindi pa rin makatulog si Janet noong mga oras na yon. Nakahiga siya sa kanilang banig habang nakikinig sa huni ng mga kuliglig sa labas. Iniisip niya kung ano ang mangyayari. Sino kaya mga taong to? Anong kailangan niya sa isang simpleng babaeng katulad niya na bumuhay sa dilim? Ate, gising ka pa? Bulong ni Jomar. Oo, Jomar. Bakit? Iniisip ko lang, paano kaya kung mabait talaga yung foreigner? Paano kaya kung bigyan niya tayo ng maraming pera? Makakapag-aral na ako sa college kung magkataon. Tapos, maipapagamot na natin yung mga mata mo. Sabi ng bata na puno ng pag-asa. Napabuntong hininga naman si Janet sa narinig bago nagsalita. Jomar, huwag ka masyadong umasa sa mga ganyang bagay. Walang libre sa mundo. At saka, kontento naman ako sa buhay natin ngayon kahit mahirap. Basta ba magkakasama tayo, ayos na ako. Pero ate, ayaw mo bang makakita? Tanong ni Jomar. Natigilan si Janet. Gustong makakita? Iyon ang pinapangarap niya gabi-gabi. Simula nung nawala ang paningin niya. Yung makita ang mukha ng nanay niya, ang paglaki ni Jomar, tsaka ang ganda ng kalikasan na nararamdaman na lang niya. Pero alam niyang napakamahal ng operasyon tsaka imposible naman tong mangyari para sa kanila. Lalo na ngayong kapos na kapos din sila sa pera. Syempre gusto ko, Jomar, pero kailangan nating maging praktikal lalo na ngayon na ganitong buhay natin. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Sabi ni Janet habang pilit na pinipikit ang mga matang walang makita. Kinaumagahan, maaga pa lang ay malinis na ang bakuran ni Janet. Maraming tao na naman ang nag-aabang sa kalsada. Hindi nagtagal dumating na ang puting van. Pero sa pagkakataong to, naramdaman ni Janet na may bumabang taong mula sa sasakyan. Ibang yabag na mga paa nito. Mabigat, siguradong sigurado sa bawat hakbang. Tsaka parang may otoridad. Andiyan na sila, Janet. Bulong ni Aling Chodora, habang hawak ng mahigpit ang kamay ng anak. Naramdaman ni Janet ang paglapit ng isang tao sa kanilang pinto. Isang bangong humalimuyak sa paligid. Amoy mamahalin, amoy malinis, tsaka amoy ng isang taong hindi sanay sa hirap sa probinsya. Pero kasabay ng bangong yon, may naramdaman si Janet na kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Good morning, saad ng isang malalim na boses ng lalaki. Nakatayo si Janet sa loob ng kanilang maliit na sala, habang ramdam niya ang bigat ng hangin sa loob. Alam niyang lahat ng mata ng mga kapitbahay ay nakasilip sa bintana, habang pilit na inaaninag kung sino ang bisitang foreigner. Ang lalaki nagpakilala bilang si David ay pumasok sa kanilang bahay ng may kakaibang aura. Mabigat, tsaka para bang nakakatakot. Janet, siya si David. Saad ni Aling Chodora na ang boses ay puno ng pagtataka tsaka kaba. Dahil hindi nakakakita, lahat ng pandaman ni Janet ay nakatuon sa bawat galaw ni David. Narinig niya ang malalim tsaka baritono nitong boses ang bumate. Ang bawat salita nito ay parang pinag-iisipang mabuti. Kahit na halatang hindi ito bihasa sa wikang Tagalog, pero pilit na nag-i-English ng dahan-dahan para maintindihan nila. Nice to meet you, Janet.
Saad ni David habang naramdaman ni Janet ang init ng malaking palad nito na humawak sa kanyang kamay para makipag-shake hands. Malamig ang kanyang presensya, pero ang kanyang pabango ay napakabango. Isang halo ng amoy ng kahoy tsaka sariwang hangin na parang galing sa ibang mundo. Hindi sanay si Janet sa ganitong uri ng atensyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya habang hawak ang kamay ng lalaki. Magandang hapon po, Mr. David. Pasensya na po kayo sa bahay namin. Maliit lang tsaka medyo mainit. Saad ni Janet nang may pagpapakumbaba. Don't worry about it. I am not here for the house. I am here for you. Diretsahang sabi ni David. Pinaupo ni Aling Teodora si David sa kanilang lumang sofa na gawa sa kawayan. Narinig ni Janet ang pag-ingit ng kawayan. Hudyat na nakaupo na ang lalaki. Tumabi naman si Janet sa kanyang nanay na nung mga oras na yon ay pilit na hinahanap ang boses ni David sa gitna ng katahimikan. Mr. David, ano po ba talagang kailangan ninyo sa anak ko? At bakit niyo siya hinahanap? Tanong ni Aling Teodora nang hindi na makapagpigil. Huminga naman ng malalim si David bago nagsalita. I will be very direct. I want to marry Janet. Nito na ikanasinghap ng lahat. Nagulat naman ang lahat sa loob ng kwarto. Narinig ni Janet ang pagbagsak ng baso na hawak ni Jomar sa kusina. Ang kanyang nanay naman ay napasinghap ng malakas. Si Janet mismo ay parang nawala ng hangin sa baga nang marinig ang sinabi nito. Papakasalan? Pero hindi niyo po ako kilala. Ngayon lang po tayo nagkita, tsaka tingnan niyo po ako, bulag po ako. Bakit niyo naman gugustuhin pakasalan ng isang katulad ko? Sunod-sunog na tanong ni Janet. I know everything about you, Janet. I know you are kind, hardworking, and strong. I have my reasons, and they are good ones. Sagot ni David sa seryosong tono. And I have an offer. If you marry me, I will take you to the best eye specialists in the world. I will pay for every surgery, every treatment, until you can see again. Parang tumigil ang mundo ni Janet sa huling sinabi ng lalaki. Muling makakakita. Iyon ang pangarap na matagal niya nang binaon sa limot dahil sa kahirapan. Yung makitang muli ang mukha ng nanay niya. Yung asul na langit. Tsaka ang mga kulay ng paligid. Yung alok ni David ay parang isang milagro na bumagsak mula sa langit. Pero kasabay nito ay ang isang malaking pag-aalinlangan. Bakit niyo naman po gagawin ang lahat ng to? Masyadong malaking pera ang kailangan sa operasyon, tsaka bakit kasal ho agad? Pwede naman ho tayong maging magkaibigan muna. Saad ni Janet na pilit nagiging logical. Time is of the essence, Janet. I want to take care of you as my wife. Everything will be legal and formal. I am a wealthy man, and money is not an issue for me. What matters is that you get your sight back. Paliwanag ni David. Nagkatinginan sina Aling Teodora at saka Janet. Kahit na alam ni Janet na hindi siya nakikita ang reaksyon ng nanay niya. Ramdam niya ang pag-aalinlangan sa paligid. Masyadong mabilis ang lahat. Parang isang eksena sa pelikula na hindi ka panipaniwala. Janet, anak, nasa iyo ang desisyon. Bulong ni Aling Teodora. Pero isipin mong mabuti. Hindi natin kilala ang taong to. Baka mamaya, kung ano ang gawin niya sa'yo sa ibang bansa. I promise I will never hurt her. You can come with us if you want. Or I can provide for your family here while she's with me for treatment. Dagdag pa ni David, na para bang naririnig ang bulungan ng mag-ina. Bigyan niyo po ako ng oras para mag-isip. Pakiusap ni Janet.
I will give you until tomorrow. I will stay at the hotel in the town. Think about it, Janet. This is your chance to see the beauty of the world again. Huling hirit pa ni David bago tumayo, tsaka umalis. Nang makaalis si David, ang buong bahay ni na Janet ay naging sentro ng diskusyon. Ang kanyang nanay ay balisa, habang si Jomar naman ay excited pero may takot din. Si Janet ay nananatiling tahimik sa isang sulok habang nakatitig sa kawalan na siyang palaging nakikita ng kanyang mga mata. Nay, sa tingin niyo ba, totoo ang sinasabi niya? Na kaya niyang pabalikin ang paningin ko kung magpapakasal ako sa kanya? Tanong ni Janet sa dilim ng gabi. Hindi ko alam, anak. Pero ang yaman niyang tingnan. Tsaka mukha namang seryoso siya sa mga mata niya. Nang tiningnan ko siya, parang may kung anong lungkot sa kanya. Pero determinado siya sa desisyon niya. Sagot ni Aling Chodora. Pangarap ko pong makakita ulit, Nay. Pagod na ako maging pabigat sa inyo ni Jomar. Kung ito lang ang tanging paraan para maging normal ulit ang buhay ko, baka dapat ko nga itong subukan. Determinado ang sabi ni Janet. Pero ang kasal, Janet, hindi ba dapat binabayaran mo lang yung paningin mo sa pamamagitan ng sarili mo? Babalaan ng nanay niya. Kung yun ho ang kailangan kapalit, handa ho ako. At saka, mukhang mabait naman siya sa boses niya. Malalim, seryoso pero may lambing. Pag-amin naman ni Janet. Kinaumagahan ay bumalik si David. At sa pagkakataong to, mas formal na ang kanyang suot. Ayon sa paglalarawan ni Jomar, hinihintay niya ang sagot ni Janet sa tapat ng kanilang pintuan. So, Janet, have you decided? Tanong ni David. Huminga ng malalim si Janet tsaka humarap sa direksyon kung nasaan ang boses ng lalaki. Sige, pumapayag na po ako. Pakakasalan kita, David. Pero sana, totoo ang pangako mo na tutulungan mo ako makakitang muli. Saad ni Janet. Naramdaman naman ni Janet ang isang matamis na ngiti sa boses ni David nang sumagot ito. I give you my word, Janet. From now on, you will never have to worry about anything again. We will start the process immediately. Saad nito sa kanya. Yung araw ng kasal ay dumating nang mas mabilis kesa sa inaasahan ni Janet. Hindi yung typical na kasal sa probinsya na maingay tsaka maraming handa para sa buong barangay. Pinili ni David na gawin tong simple pero tahimik lang na seremonya sa isang maliit na kapilya sa bayan. Naramdaman naman ni Janet ang lambot tsaka magandang tela ng kanyang puting damit, pangkasal. Ang bawat detalye ay maingat na pinili para sa kanya. Habang inaayusan siya ng mga magagaling na makeup artist na dinala ni David mula sa Maynila, hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ang ganda-ganda mo, Janet. Para kang isang anghel na bumaba mula sa langit. Saad ni Aling Chodora habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Salamat, Nay. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin po lubos maisip na mangyayari to. Magiging asawa na ako ng isang taong hindi ko malang alam ang itsura. Sagot ni Janet. Mabait si David, anak. Sa mga nakaraang araw na nandito siya, nakikita ko kung paano kanyang alagaan. Lagi siyang nakatingin sa'yo ng may pag-aalala. Pag-aalo ng nanay niya bago ngumiti. Nang magsimula ang kasal, naramdaman ni Janet yung braso ng kanyang nanay na umaakay sa kanya. Bawat hakbang ni Janet ay parang isang hakbang patungo sa isang mundong hindi niya pa kabisado. Nang makarating sila sa altar, naramdaman niya ang kamay ni David na kumuha sa kanyang kamay. You look beautiful. Bulong ni David sa kanyang tenga. Hindi kalaunan ay nagsimula ang seremonya. Yung boses ng pare ay parang isang malayong tunog na pandinig ni Janet dahil sa sobrang kaba.
Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga sumpa, naramdaman ni Janet ang panginginig ng kaniyang sariling boses. I, Janet, take you, David, to be my husband. Panimula niya. Nang si David naman ay nagsalita, bawat salita nito ay parang may bigat. Hindi lamang to basta pagbabasa ng vows. Parang may lalim ng pangako sa bawat kataga niya. Pagkatapos noon, naramdaman ni Janet ang malamig na singsing na dahan-dahang isinuot ni David sa kanyang daliri. Saktong-sakto yon sa daliri niya. I pronounce you husband and wife. Saad ng pare. Naramdaman ni Janet ang malambot na halik ni David sa kanyang noo. Hindi ito mapusok na halik ng isang magkasintahan, kundi isang halik na puno ng paggalang, tsaka parang may halong pakiusap. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng isang maliit na salo-salo sa isang private garden sa tabi ng kapilya. Habang nakaupo si Janet sa tabi ni David, nakikinig siya sa ingay ng mga bisita. Karamihan sa kanila ay mga kasamahan ni David sa negosyo, tsaka ilang mga opisyal ng bayan. Ramdam ni Janet ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang puno ng pagtataka kung bakit ang isang mayamang foreigner nagpakasal sa isang bulag na taga-probinsya na tulad niya. Excuse me, Janet, I just need to talk to some guests. Stay here, okay? My assistant will be right beside you. Paalam ni David bago to lumayo. Habang naghihintay, isang babae naman ang lumapit kay Janet. Naramdaman ni Janet ang amoy ng matapang na sigarilyo tsaka alak mula rito. Ang boses nito ay medyo paos tsaka may himig ng pananakot. Sigurado ka bang kilala mo talaga yung lalaking pinakasalan mo? Bulong ng babae sa mismong tenga ni Janet. Nagulat si Janet tsaka napaurong ng bahagya. Sino po kayo? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang dami mong hindi alam, Janet. Akala mo ba, milagro tong nangyayari sa'yo? Mag-ingat ka. Hindi lahat ng nag-aalok ng liwanag may mabuting hangarin. Minsan, mas nakakatakot yung mga taong nagtatago sa likod ng kabutihan. Patuloy pa ng babae bago itong mabilis na nawala sa karamihan. Naiwang nanginginig si Janet. Ang babalang yon ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Sinubukan niyang hanapin ang assistant ni David pero parang abala rin ito. Sinong babaeng yon? Tsaka bakit niya sinabi mga bagay na yon? May tinatago ba si David? Napahawak si Janet sa kanyang singsing. Animong nagmistulang bumigat ang singsing na yon sa daliri niya. Hey Janet, are you okay? You look pale. Tanong ni David nang makabalik ito sa kanyang tabi. Ayos lang ako, David. Medyo napagod lang siguro sa dami ng nangyari ngayon. Pilit ng ngiting sagot ni Janet. Don't worry, we will be leaving soon. You need to rest. Tomorrow, we will fly to the city to prepare for your first consultation. Sabi ni David habang inaalalayan siyang tumayo. Sa gitna ng pag-alis nila, hindi maalis sa isip ni Janet ang bulong ng misteryosong babae na yon. Habang nakasakay sa kotse patungo sa kanilang tutuluyan, tiningnan ni Janet ang madilim niyang mundo. Dati, yung dilim ay pamilyar at ligtas para sa kanya. Pero ngayon, sa gitna ng bago niyang buhay bilang asawa ni David, ang dilim ay parang puno ng mga lihim na hindi niya pa kayang unawain sa ngayon. David, tawag ni Janet habang nasa biyahe sila. Yes, Janet? Bakit ako? Sa dinami-rami ng babaeng nakakakita naman tsaka mas bagay sa'yo, bakit akong pinili mo? Tanong niya na may halong pag-aalinlangan. Katahimikan ang sumunod sa tanong niya. Nakaramdam si Janet ng pagbagal ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si David. Because you deserve to see the world, Janet. And I want to be the one to give it back to you. Trust me. Gusto ni Janet na maniwala.
Pero ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Sa bawat haplos ni David sa kanyang kamay, parang may isang pader na pilit nitong itinayo sa pagitan nila. Isang pader ng mga sikretong hindi pa niya handang ibunyag. Yung simpleng kasal na dapat ay simula ng bagong buhay ni Janet ay naging simula ng isang malaking palaisipan para sa kanya. Pagkatapos ng kasal, dinala ni David si Janet sa isang malaking mansyon sa labas ng Maynila. Ayon sa paglalarawan ni Jomar na sumama sa kanila para mag-asikaso, yung bahay raw ay parang isang palasyo. Pero para kay Janet, ang mansyong to ay isang malawak na kwarto ng katahimikan tsaka misteryo. Sa unang araw pa lang, naramdaman na ni Janet ang laki ng bahay sa pamamagitan ng echo ng kaniyang mga hakbang. Ang sahig ay gawa sa makinis na marmol, tsaka ang mga pader ay parang puno ng mga dekorasyon na nararamdaman ng kaniyang mga daliri kapag humahaplos siya sa paligid. "This is our new home, Janet," saad ni David habang inililibot siya sa bahay. "You will have everything you need here. My staff will take care of you 24/7. Napansin ni Janet ang kakaibang katahimikan ng mansyon. Sa kabila ng dami ng mga kasambahay, parang walang nangangahas na magsalita ng malakas. Ang bawat kilos nila ay maingat na para bang ayaw nilang mabulabog ang anumang enerhiya na meron sa loob ng bahay. David, bakit sobrang tahimik yata dito? Wala bang ibang tao?" Tanong ni Janet isang hapon habang nasa garden sila. "I like my privacy, Janet. And I want you to feel peaceful while waiting for your surgery." Maikling sagot ni David. Pero may mga bagay na unti-unting nakakapukaw sa atensyon ni Janet. May mga bahagi ng bahay na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Ma'am Janet, huwag po kayong tutuloy dyan. Sabi po ni Sir David bawal pong pumasok kahit sino sa kwartong yan." Saway ng isang kasambahay na si Tala nang aksidenteng mapunta si Janet sa isang pasilyo sa dulo ng ikalawang palapag. "Bakit, Tala? Anong meron sa loob?" tanong ni Janet. "Hindi ko rin po alam, ma'am. Basta yung utos lang po ni Sir. Sarado daw po dapat lagi yung pinto na yan, tsaka siya lang ho may susi dyan." Bulong ni Tala na parang natatakot na marinig ng iba. Kinabukasan, habang wala si David dahil sa isang business meeting, nagkaroon sila ng pagkakataon ni Janet na makausap ang mga kasambahay habang naghahanda sila ng merienda. Ramdam niya ang pag-aalangan sa kanilang mga boses, pero may himig ng awa kapag kinakausap siya. "Ma'am Janet, ang bait niyo po pala talaga, no? Sana lang po maging maayos ang lahat para sa inyo habang nandito kayo." Saad ng isa pang kasambahay na si Kiara. "Bakit niyo naman nasabi yan, Kiara? May dapat ba akong ipag-alala?" Usisa ni Janet. Narinig ni Janet ang mabilis sa paghinga ni Kiara. "Wala naman po, ma'am. Basta mag-iingat lang po kayo. Minsan kasi, yung mga bagay na nakikita natin, hindi po palaging totoo. Ay, pasensya na po. Kailangan ko na pong bumalik sa kusina." Ani nito, bago narinig ni Janet ang mabilis itong pag-iwan sa kanya. Lalong naguluhan si Janet sa narinig. Anong ibig nilang sabihin? Bakit parang naaawa sila sa kanya? Siya na nga ang pinakaswerteng babae dahil may mayaman siyang asawa, tsaka nakatakda pa siyang maoperahan ng mata. Pero bakit ganon ang nararamdaman niya sa paligid? Bukod sa mga bulong ng kasambahay, nararamdaman din ni Janet na may nakamasid sa kanya. Kahit nasa loob lang siya ng kanyang kwarto. Parang may pares sa mga mata na hindi humihiwalay sa bawat galaw niya. Hindi niya matukoy kung sino ito. Pero ang pakiramdam na yon ay hindi komportable para sa kanya. "David, may tinatago ka ba sa akin?" Tanong ni Janet isang gabi habang sila'y magkatabi sa higaan. Naramdaman ni Janet ang pagtigil ng paghinga ni David.
Why do you ask me that, Janet? Kasi pakiramdam ko, hindi ako pwedeng maging malaya dito sa sarili nating bahay. May mga kwatong bawal. May mga taong parang may gustong sabihin sa akin pero natatakot sila. Tsaka pakiramdam ko, lagi mo akong binabantayan. Pero hindi dahil sa pag-aalala mo, kundi dahil sa takot na may malaman ako. Diretsahang sabi ni Janet. Huminga naman ng malalim si David, tsaka hinawakan ng kamay ni Janet. Janet, everything I do is for your protection. The world is a dangerous place, and I just want to make sure you are safe until you get your sight back. Please, trust me on this. Gusto kitang pagkatiwalaan, David. Pero paano ko gagawin yan kung marami kang sekreto? Muling hirit na Janet. In time, you will understand everything. Just focus on your health. The doctor said you are ready for the operation next week. Isn't that what you wanted? Paglihis ni David sa usapan. Hindi na kumibo si Janet, pero hindi rin nawala ang kanyang pagdududa. Sa bawat haplos ni David, parang may hinahanap si Janet. Isang koneksyon na higit pa sa material na bagay na ibinigay nito sa kanya. Ramdam niya ang lungkot sa presensya ni David. Isang lungkot na parang may pinanggagalingang mabigat na nakaraan. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Janet gamit ang kanyang ibang pandama. Narinig niya ang mahihinang usapan sa cellphone ni David sa hating gabi. Ang mga pamahalang hindi pamilyar, tsaka mga utos na parang may kinalaman sa isang bagay na itinatago. Siguraduhin ninyang walang makakalapit sa kanya. Narinig niyang utos si David sa isang tao sa tawa. Kapag nagtanong siya, ibigay ninyo ang parehong sagot. Maliwanag? Sino ang tinutukoy ni David? Siya ba? O may iba pa bang tao sa loob ng mansyong to? Lumipas ang mga araw, tsaka mas lalong naging mailap si David sa mga tanong ni Janet. Gabi na noon, habang mahimbing na natutulog si David sa tabi niya, hindi mapigilan ni Janet ang kanyang kuryosidad. Marahan niyang iniunat ang kanyang kamay, tsaka dahan-dahang hinaplos ang mukha ng kanyang asawa. Gusto niyang kabisaduhin ang bawat linya ng mukha nito sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Naramdaman niya ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, tsaka ang matigas na panga ni David. Pero nang dumapo ang kanyang mga daliri sa kanang bahagi ng mukha ni David, mula sa bandang mata pababa sa pisngi, napatigil siya. Naramdaman niya ang isang mahaba, malalim, tsaka parang tuyong peklat. Parang isang sugat na hindi kailanman ganap na naghilom sa ilalim ng balat. Sa gulat ni Janet, aksidente niyang napadiin. Dahilan para magising si David. What are you doing? Mabilis na saan ni David habang marahas na iniwas ang kanyang mukha, tsaka hinawakan ng mga kamay ni Janet. Sorry, David. Gusto ko lang maramdaman ng mukha mo. Ano yung peklat na nahawakan ko? Tanong ni Janet na ang boses ay nanginginig sa gulat. Binitawan ni David ang kamay ni Janet at tsaka bumangon. Narinig ni Janet ang mabigat nitong paghinga. It's nothing. Just an old accident. Go back to sleep, Janet. Pero David, parang sobrang lalim yata nun. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tsaka bakit parang galit ka nung mahawakan ko? Sunod-sunod na tanong ni Janet. I said it's nothing. Don't touch it again. Pasigaw na sabi ni David bago ito lumabas ng kwarto, tsaka malakas na isinarado ang pinto. Naiwang mag-isa si Janet sa dilim na umiiyak. Ngayon lang siya sinigawan ni David. Yung takot na nararamdaman niya noon ay mas lalong tumindi. Ano ba talagang tinatago ng lalaking to? Kinabukasan ay parang walang nangyari. Maayos ulit ang pakikitungo ni David sa kanya. Pero lalong naging maingat si Janet.
Hapon na noon, habang naglalakad si Janet sa pasilyo, narinig niya ang boses ni David na may kausap sa telepono sa loob ng kanyang opisina. Medyo nakabukas ang pinto, kaya malinaw niyang naririnig ang boses nito. I told you, I'm doing everything I can. The surgery is scheduled and after that, I'll figure out how to settle the remaining issues. Saad ni David sa seryosong tono. Tumahimik sandali ang paligid. Parang nakikinig si David sa kabilang linya. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. Tsaka dito na napatigil ang mundo ni Janet. Don't call me David when we're in this house. You know the risks. Call me by my real name only when I'm outside. Galit na utos nito. Muntik nang mapasigaw si Janet. Ibang pangalan? Ibig sabihin, hindi David ang tunay niyang pangalan. Sino ang lalaking pinakasalan niya? Tsaka, bakit kailangan gumamit ng ibang identity? Nanginginig ang mga tuhod ni Janet habang dahan-dahang bumabalik sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang niya ay parang napakabigat. Ang lahat ng kabutihang pinakita ni David, kung sino man siya, ay biglang nabalutan ng pagdududa. Ang alok na tong operasyon, yung kasal, lahat ng to. Bahagi lang ba to ng isang malaking kasinungalingan? Sino ka ba talaga? Bulong ni Janet sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kama. Nagsimulang magbalik tanaw si Janet. Noong unang araw na dumating to sa probinsya, ang babala ng babae sa kasal, ang mga bulong ng kasambahay, tsaka ngayon, yung peking pangalan, tsaka yung peklat sa mukha. Ano lahat ng yon? Nagsimulang magtanong si Janet sa kanyang sarili. Bakit siya? Bakit isang bulag na babae ang napili nitong lokohin? May kinalaman ba to sa yaman ng tunay na David? O may mas malalim pang dahilan? Ma'am Janet, handa na po yung hapunan. Tawag ni Tala mula sa pinto. Salamat Tala, pupunta na ako. Sagot ni Janet na pilit namang pinapakalma ang kanyang boses. Sa hapagkainan, parang walang alam si David sa nadiskubre ni Janet. Masaya pa tong nagkukwento tungkol sa ospital na pupuntahan nila sa susunod na araw. The doctors are world-class, Janet. You have nothing to worry about. After the surgery, you will finally see my face. Masayang sabi ni David. Gusto sanang sabihin ni Janet na, aling mukha? Yung mukhang may peklat? O yung mukhang pag-aari ng pangalang ginagamit mo? Pero, nananatili siyang tahimik. Alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kung sino man ang lalaking to, may kapangyarihan siya, tsaka yaman. Janet, are you okay? You haven't touched your food. Puna ni David. Busog pa kasi ako, David. Medyo masama rin kasi ang pakiramdam ko. Baka dahil sa kaba para sa operasyon bukas. Palusot ni Janet. It's normal to be nervous, but I'll be there, holding your hand, I promise. Saad ni David habang hinahawakan ng kamay ni Janet. Sa pagkakataong to, hindi init ang nararamdaman ni Janet sa hawak ni David, kundi isang malamig na takot. Yung taong natutulog sa tabi niya gabi-gabi ay isang taong nagtatago sa likod ng isang maskara. Tsaka bukas, sa araw ng kanyang operasyon, baka ito na rin ang araw na tuluyan ng mabunyag ang lahat. O mas lalo lang siyang malubog sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Janet. Dinala siya ni David sa isang napakalaking private hospital. Pero sa halip na matuwa, yung kaba sa dibdib ni Janet ay mas lalong tumindi. Habang hinihintay ang pagpasok sa operating room, napansin ni Janet ang kakaibang kinikilos ni David. Sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang kamay, ramdam niya ang panginginig tsaka lamig ng palad nito. Yung boses ni David,
na madalas ay puno ng kumpiyansa, ngayon ay parang basa, tsaka puno ng pag-aalinlangan. David, okay ka lang ba? Bakit parang mas kinakabahan ka pa yata sa akin? Tanong ni Janet habang nakaupo sa hospital bed. I'm just worried about you, Janet. This is a big operation. Sagot ni David. Pero, ramdam ni Janet na may iba pa tong iniisip. Magiging maayos din lahat, diba? Sabi mo makakakita ako pagkatapos nito. Pag-aalo ni Janet, kahit siya mismo ay puno ng duda. Yes, you will see. That's what scares me the most. Bulong ni David na parang hindi para sa pandinig ni Janet. Anong sabi mo? Tanong ni Janet. Oh, nothing. I just want you to be happy. No matter what happens. Bawi ni David. Hindi nagtagal. Pumasok na mga nurse tsaka doktor para ihanda si Janet. Naramdaman niya ang pagsuot sa kanya ng hospital gown tsaka ang pagkabit ng IV drip sa kanyang kamay. Sa bawat sandaling lumilipas, mas nararamdaman ni Janet ang tensyon sa pagitan nila ni David. Parang may gustong sabihin ng lalaki pero pinipigilan nito ang kanyang sarili. Janet, I need to tell you something. Simula ni David na ang boses ay puno ng pagsisisi. Ano yon, David? Tanong naman ni Janet na umaasang ito na ang sandali ng pagsasabi nito ng totoo. Pero bago pa makapagsalita si David, pumasok na ang head surgeon. It's time, Mr. David. We need to take her to the operating room now. Naramdaman naman ni Janet ang mabilis na pagbitaw ni David sa kanyang kamay. Ang huling narinig niya lang mula rito ay isang mahinang, I'm sorry. Sa loob ng operating room, ang lamig ng paligid ay parang tumatagos sa kanyang buto. Inihiga siya sa matigas na mesa, tsaka sinimulang ihanda ang anesthesia. Habang unti-unting lumalabo ang kanyang kamalayan dahil sa gamot, nakarinig si Janet ng mga boses sa paligid. Isang lalaki ang pumasok sa kwarto. Hindi siya sigurado kung si David ba yon o iba pang tao. Pero ang boses ay pamilyar. Ito ang boses na narinig niya sa opisina noong nakaraang araw. Gawin niyo ang lahat para makakita siya. Utos ng lalaki sa mga doktor sa pabulong na paraan. Pero siguraduhin ninyo, hindi niya agad malalaman ang totoo pagdilat niya. Kailangan ko ng mas maraming oras. Masusunod po, sir. Sagot ng isang doktor. Gusto sanang itanong ni Janet kung anong totoong tinutukoy nila. Pero yung bigat ng kanyang mga talukap ay hindi niya na mapigilan. Ang huling imahe sa kanyang isip ay ang dilim na matagal niya nang kasama. Tsaka ang boses ng lalaking pinakasalan niya na para bang humihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi niya pa alam. Ang operasyon ay tumagal na ng ilang oras. Sa labas ng operating room, si David o ang lalaking nagpapanggap na si David ay hindi mapakali. Naglalakad siya ng pabalik-balik habang pilit na kinakalma ang sarili. Ang bawat minuto ay parang isang taon para sa kanya. Sir, kailangan niyo pong kumalma. Tapos ng operasyon, tsaka maayos naman lahat. Saad ng kanyang assistant na si Ricky. Hindi mo naiintindihan, Ricky. Kapag nakakita na siya, mawawala na lahat. Yung maskarang suot ko, yung pangalang ginagamit ko. Lahat ng yon mawawala sa sandaling. Tumingin siya sa mga mata ko. Sagot ng lalaki, nabakas ang matinding takot sa kanyang mukha. Pero, ginawa niyo naman po to para sa kanya. Binayaran niyo lang po ang utang ninyo. Pag-aalo ni Ricky. Sapat ba yung pagpapakita para mabura ang kasalanan ng nakaraan? Natatakot ako, Ricky. Natatakot ako na sa sandaling magkaroon siya ng paningin. Ang unang bagay na makikita niya ay isang halimaw na katulad ko. Malungkot na sabi ng lalaki. Sa kabilang banda, sa loob ng recovery room, unti-unti nang nagigising si Janet.
Ramdam niya ang makapal na benda sa kanyang mga mata. Masakit pa ang kanyang ulo, tsaka medyo nahihilo pa siya dahil sa anesthesia. Pero ang unang bagay na hinanap niya ay ang presensya ni David. David, andyan ka ba? Mahinang tawag ni Janet. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya lang ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Nasaan si David? At bakit wala siya sa tabi niya sa sandaling to? Nurse, nasan po ang asawa ko? Tanong ni Janet nang maramdaman niyang may pumasok sa kwarto. Sandali lang po, Ma'am Janet. Nagpapahinga lang po si Sir David. Kailangan niya rin pong magpahinga muna para hindi mabigla ang mga mata ninyo. Sagot ng nurse sa malumanay na boses. Pero ramdam ni Janet na may mali. May kakaiba sa tono ng nurse na para bang may tinatago. Ilang araw pang lumipas bago ang nakatakdang pagtanggal ng benda sa mata ni Janet. Sa bawat araw na yon, bihira niyang marinig ang boses ni David. Kapag dumadalaw naman to, maikli lamang ang kanilang pag-uusap tsaka laging nagmamadali ang lalaki na umalis. Bakit parang iniiwasan mo ako, David? Tanong ni Janet isang gabi. Hindi kita iniiwasan, Janet. Marami lang inaasikaso sa opisina tsaka sa mga papeles para sa susunod mong check-up. Sagot ni David, pero hindi niya hinawakan ang kamay ni Janet, gaya ng dati. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tatanggalin na ang benda sa mga mata ni Janet. Yung head surgeon, kasama ang ilang mga nurse ay pumasok sa kwarto ni Janet para tanggalin ang mga benda ng mga oras na yon. Ang puso ni Janet ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib dahil sa sobrang pananabik tsaka kaba. Ready ka na ba, Janet? Tanong ng doktor. Opo, Doc. Ready na po ako. Sagot ni Janet habang nakahawak ng mahigpit sa gilid ng kama. Dahan-dahang tinanggal ng doktor ang bawat layer ng benda. Ramdam ni Janet ang paglamig ng hangin sa kanyang balat habang unti-unting nababawasan ng saplot sa kanyang mga mata. Nang matanggal ang huling layer, pinayuhan siya ng doktor na dahan-dahang idilat ang kanyang mga mata. Dahan-dahan lang, Janet. Huwag mong bibiglain. Paalala ng doktor. Dahan-dahang idinilat ni Janet ang kanyang mga mata. Sa simula, puro puti lang nakikita niya. Yung liwanag ay masyadong masakit. Kaya, napapikit siyang muli. Pero, sa pangalawang subok, unti-unti nang nabuo ang isang imahe. Yung mga puting pader, ang mga kagamitan sa ospital, tsaka mga taong nakasuot ng puti. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Sigaw ni Janet na ang luha ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang bagong paningin. Ang ganda ng mga kulay. Bawat detalye ng kwarto ng mga oras na yon ay parang isang obra maestra para sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Yung unang pagkakataon na nakita niya ang sariling balat. Ang saya na naramdaman niya ay hindi mapapantayan ng kahit na ano. Congratulations, Janet! A successful surgery! Saad ng doktor ng may ngiti. Mabilis na inilibot ni Janet ang kanyang paningin sa buong kwarto bago unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang hindi niya makita ang taong ine-expect niyang magiging saksi sa bagay na yon. Nasaan si David? Nasaan ang asawa ko? Tanong niya sa mahinang boses. Napatigil ang mga nurse na kanilang ginagawa. Nagkatinginan sila bago sumagot ang isa. Ma'am Janet, sandali lang po. Kakatawag lang po sa kanya. May inaasikaso lang pong importante sa labas. Gusto ko siyang makita. Siyang unang tao na gusto kong makita pagkatapos ng operasyong to. Pilit ni Janet na bumabangon mula sa kama. Ma'am, bawal pa po kayong tumayo na mag-isa. Baka humahilo kayo. Pigil ng nurse. Lumipas ang ilang minuto pero walang David na pumasok. Ang pananabik ni Janet ay unti-unting napalitan ng pagkabahala. Bakit wala siya rito? Sa lahat ng pagkakataon, ito ang pinaka-importante para sa kanya at para sa kanilang dalawa. Pero bakit siya iniwan sa sandaling to?
Nurse, totoo bang may inaasikasa lang siya? O ayaw niya lang ako makita? Tanong ni Janet na ang boses ay puno ng pait. Ma'am, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Sadyang busy lang po si Sir David. Sagot ng nurse. Pero iniwas ito ang kanyang tingin. Dahil sa sobrang determinasyon, nang makalabas sa mga nurse para kumuha ng pagkain, sinubukang tumayo ni Janet. Medyo nahilo nga siya sa simula, pero pilit niyang pinatatatag ang kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto habang tinitingnan ng bawat sulok ng ospital. Ngayon lang niya nakikita. Napunta siya sa isang maliit na lounge area malapit sa kanyang kwarto at doon nakita niya ang isang drawer na bahagyang nakabukas. May isang nakatuping papel tsaka isang lumang picture na parang nahulog mula sa isang folder. Pinulot ito ni Janet. Sa picture, nakita niya ang isang lalaki. Matangkad, blonde ang buhok, tsaka may napakagandang ngiti. Sa likod ng picture may nakasulat na David, Summer 2020. Napakunot ang noon ni Janet. Yung lalaki sa picture, hindi ito ang lalaking nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Yung boses ni David na kasama niya ay malalim tsaka baritono. Pero ang lalaki sa picture mukhang bata tsaka ibang aura. Tsaka higit sa lahat, ang lalaki sa picture ay walang peklat sa mukha. Biglang pumasok ang nurse sa kanina pa siyang binabantayan. Laking gulat ito nang makitang hawak ni Janet ang picture. Ma'am Janet, bakit po kayo bumangon? At nako, hindi niyo po dapat tinitingnan yan. Sabi ng nurse habang pilit na kinukuha ang picture. Nurse, sino to? Sinong lalaking to? Tanong ni Janet na ang boses ay nanginginig. Hindi naman sumagot ang nurse. Tsaka parang natatakot ng mga oras na yon. Sumagot ka. Ito ba ang totoong David? Kung ito siya, sinong lalaking pinakasalan ko? Sino yung lalaking kasama ko sa mansyon? Sigaw ni Janet na ang emosyon niya ay hindi mapigilan. Napabuntong hininga ang nurse tsaka parang naglakas loob na magsalita. Ma'am Janet, pasensya na po pero hindi po akong dapat nagsasabi nito sa inyo. Pero, yung lalaking kasama niyo ho nitong mga nakaraang buwan, hindi po siya si David. Ang tunay ho na David, matagal na ho siyang wala. Parang gumuho ang mundo ni Janet sa narinig. Lahat ng liwanag na nakita niya kanina ay parang muling nabalot ng dilim. Isang dilim ng katotohanang mas masakit kesa sa pagiging bulag. Hindi niya kilala ang kanyang pinakasalan. Ibang lalaki yon na gumamit ng ibang pangalan para mapalapit sa kanya. Nasaan siya? Nasaan ang lalaking yon? Tanong ni Janet habang tumutulo ang mga luha. Umalis po siya, ma'am, kanina lang. Pagkatapos niyang malaman na successful ang operation ninyo, iniwan niya lang po ang sulat na to para sa inyo. Saad ng nurse habang inaabot ang isang sobre. Habang hawak ang sulat, napaupo si Janet sa sahig. Hindi naman makapaniwala si Janet sa mga nalaman niya. Hawak-hawak niya ang sulat na iniwan ng lalaking nagpanggap na si David, pero hindi niya muna ito binuksan. Gusto muna niyang kumpirmahin ang lahat ng kanyang mga hinala. Sa tulong ng isang nurse na naaawa sa kanya, nagawa niya makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa totoong David. Yung totoong David Austin ay isang mayamang philanthropist na namatay na sa isang aksidente 2 taon nang nakakaraan. Paliwanag ng nurse habang pinapakita sa kanya ang isang news clipping sa internet. Wala siyang pamilya rito sa Pilipinas, kaya maraming nagulat nang may lumitaw na nagpakilala bilang siya. Tiningnan ni Janet ang picture sa screen. Yung lalaki sa balita ay yung parehong lalaki sa picture na nakita niya sa drawer. Isang foreigner na may malinis na reputasyon. Kung ganon, sino yung lalaking pinakasalan ko? Tanong ni Janet sa sarili.
At paano niya nakuha ang lahat ng yaman ni David? Ayon sa naririnig ko rito sa ospital, yung lalaking kasama niyo ay isang matalik na kaibigan o di kaya ay tauhan ni David noon. Nagawa niyang manipulahin ang mga dokumento dahil sa pagkakahawig ng kanilang mga pangalan o dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya. Dagdag pa ng nurse. Nabalot ng takot si Janet. Isang impostor ang kanyang pinakasalan. Isang taong handang magnakaw ng identity para lang makalapit sa kanya. Pero ang tanong na mas lalong nagpapagulo sa kanyang isip ay, bakit? Bakit gagastosan ng isang impostor ang operasyon ng isang bulag na babae mula sa probinsya? Bakit kailangang dumaan sa ganitong kalaking sakripisyo tsaka pagsisinungaling lahat ng to? Baka bahagi lang ako ng isang masamang plano. Bulong ni Janet. Baka kailangan niya lang ako para sa isang legal na bagay o para tuluyang makuha ang yaman ni David. Dahil sa takot tsaka galit, nagpa siya si Janet na bumalik sa mansyon. Kahit pa pinayuhan siya na magpahinga muna, hindi sila papayag na hindi makuha yung mga sagot na kailangan niya. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Jomar, nalaking gulat din nang makitang nakakakita ng kanyang ate, nagtungo sila sa mansyon ni David. Pagdating sa mansyon, iba na ang pakiramdam ni Janet. Yung mansyong dati ay nararamdaman niya lang bilang isang malawak na espasyo, ngayon ay nakikita niya na ang tunay na anyo nito. Sobrang laki, sobrang gara, pero walang halos ingay. Ma'am Janet, nakakakita na po kayo. Sigaw ni Tala nang makita silang pumapasok. Nasaan siya, Tala? Nasaan yung lalaki nagpanggap na si David? Tanong ni Janet nang walang palikoy-likoy. Yumuko si Tala, tsaka animong hindi inaasahan ng unang tanong ng ama niya. Wala na po siya rito, ma'am. Umalis na po siya kaninang umaga, pitpit ang ilang gamit niya. Pero, iniwan niya po lahat ng ari-arian sa pangalan ninyo. Sa pangalan ko? Bakit? Gulat na tanong ni Janet. Hindi ko po alam, ma'am. Ang sabi lang niya, lahat ng daw to ay para sa inyo bilang pambayad sa lahat ng nawala. Sagot ni Tala. Lalo pang naguluhan si Janet. Pambayad sa lahat ng nawala? Anong ibig sabihin nito? Pumasok si Janet sa opisina ni David. Ang kwartong dati ay bawal niyang pasukin. Ngayong nakakakita na siya, malaya niya nang natingnan ang loob na to. Puno ang kwarto ng mga libro, mga dokumento, tsaka isang malaking painting ng isang tanawin na parang pamilyar kay Janet. Lumapit siya sa painting tsaka tinitigang mabuti ito. Ito ang daan patungo sa kanilang bayan sa probinsya. Isang kalsadang may malalaking puno tsaka isang matarik na korbada. Biglang sumariwa sa isip na Janet yung gabing nabulag siya. Maraming taon ang nakaraan. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, may isang mabilis na sasakyan ang sumagasa sa kanya. Matapos ang aksidente, tumakas ang driver tsaka iniwan siyang duguan sa kalsada. Doon nagsimula ang pagkabulag niya. Napaupo si Janet sa upuan ni David. Yung painting na yon, hindi yon basta painting lang. Isa itong paalala. Isang paalala ng isang krimeng nangyari sa kanya noon. Jomar, tingnan mo tong painting. Tawag ni Janet sa kanyang kapatid. Ate, di ba yan yung kalsada kung saan ka na-aksidente? Sabi ni Jomar nang may pagtataka. Oo, Jomar. Tsaka ngayon alam ko na kung bakit siya nagpanggap. Ngayon alam ko na kung bakit niya ako pinakasalan tsaka pinagamot. Saad ni Janet habang dahan-dahang binubuksan ng sobrang iniwan ng lalaki. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang bawat salita sa sulat. Sa bawat pangungusap, ang katotohanan ay parang isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Lahat ng kabutihan, lahat ng pag-aalaga,
Tsaka ang lahat ng yaman ay may kaakibat na madilim na nakaraan. Yung lalaking pinakasalan niya ay hindi lamang basta impostor. Siya ang dahilan ng pinakamalaki niyang paghihirap sa buhay. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, Janet. Panimula ng sulat. Habang binabasa ang sulat, ramdam ni Janet ang bigat sa pagsisisi ng lalaki. Pero, sapat bang pagsisisi para mabura yung mga taon ng kadiliman sa buhay niya? Sapat ba ang muling makakita para makalimutan ang lahat ng sakit na naramdaman niya? Matapos basahin ang sulat, nalaman ni Janet ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki. Ang kanyang tunay na pangalan ay si Gabriel. Siya ay hindi isang mayamang foreigner, kundi isang lalaking nagmula sa mahirap na pamilya na nagtatrabaho bilang driver ni David Austin sa ibang bansa. Sa sulat, ikinwento ni Gabriel ang nangyari maraming taon na ang nakakaraan. Siya ang driver ng sasakyang nakabangga kay Janet sa probinsya. Nung gabing yon, siya ay lasing tsaka natakot kaya pinili niyang tumakas sa halip na tulungan ng dalaga. Ang pangyayaring yon ay nagpabago sa buhay ni Janet. Pero nagpabago rin sa buhay ni Gabriel. Hindi ako nakatulog ng maayos simula nung gabing yon, Janet. Sulat ni Gabriel. Bawat pikit ko, nakikita akong mukha mo na duguan sa kalsada. Sinubukan kong kalimutan ang lahat sa pamamagitan ng paglaya sa bansa, tsaka pagtatrabaho sa malayo. Pero ang konsensya ko, hindi ko iniwan. Ipinaliwanag din ni Gabriel kung paano niyang nakuha ang yaman ni David. Si David Austin ay namatay sa isang aksidente sa ibang bansa kung saan si Gabriel ang saksi. At bago mamatay si David, ipinagkatiwala nito ang lahat ng kanyang ari-arian kay Gabriel dahil wala itong ibang tagapagmana. Sa kondisyong, gagamitin niya ito para sa mabuting layunin. Ginamit ko ang pangalan tsaka yaman ni David para makabalik sa Pilipinas tsaka hanapin ka. Pagpapatuloy ng sulat. Alam kong wala akong karapatan sa lahat ng to. Pero ito lang ang tanging paraan para mabayaran kong utang ko sa'yo. Yung pagpapakasal sa'yo, hindi yan para nakawin ang buhay mo, kundi para masigurong magkaroon ka ng proteksyon tsaka magagawa kong ibalik ang paningin mo. Naiyak naman si Janet habang binabasa ang mga huling bahagi ng sulat. Nahulog ako sa'yo, Janet, habang inaalagaan kita sa dilim. Nakita ko ang kagandahan ng puso mo na mas maliwanag pa sa anumang liwanag sa mundo. Pero alam ko na kapag nakakita ka na, hindi mo na ako gugustuhin makita pa. Kaya pinili kong umalis bago mo pa malaman ang totoo mula sa akin. Nagalit si Janet sa nabasa. Bakit kailangan niyang umalis? Bakit hindi niya ako hinarap? Akala ba niya sapat na tong sulat para matapos lahat? Ate, anong gagawin mo? Tanong ni Jomar na nakikita ang galit tsaka lungkot sa mukha ng kapatid. Hahanapin ko siya, Jomar. Hindi pwedeng sa ganito lang matatapos lahat. Kailangan niyang harapin ang mga mata ko ngayon na nakakakita na ako. Determinado ang sabi ni Janet. Sa tulong ni Ricky, na assistant ni Gabriel, na alam pala ang lahat ng totoo sa simula't simula, nalaman ni Janet kung nasaan si Gabriel. Nagtatago ito sa isang maliit na rest house sa labas ng probinsya. Isang lugar na malapit sa kung saan nangyari ang aksidente noon. Habang pupunta roon, halo-halo ang nararamdaman ni Janet. Galit dahil sa panluloko. Pait dahil sa aksidente nagpabulag sa kanya. Pero meron ding kakaibang lungkot. Sa kabila ng lahat, si Gabriel ang taong naging kakampi niya nitong mga nakaraang buwan. Siya ang taong naging mga mata niya nung siya ay nasa dilim pa. Ate, andito na tayo. Sabi ni Jomar habang tinitigil ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng bahay kubo. Bumaba si Janet at dahan-dahang naglakad patungo sa bahay. Nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa veranda.
na nakatitig sa kawalan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Janet ang mukha ni Gabriel ng malapitan. Hindi siya mukhang impostor. Mukha siyang isang taong pagod na pagod sa pagtakas sa sariling anino. Nakita ni Janet ang mahabang peklat sa mukha nito. Isang peklat na ayon sa sulat ay nakuha rin ito nung gabing nakabangga siya. Isang permanenteng alaala ng kanilang nakaraan. Nakaramdam si Gabriel ng presensya ng isang tao. Dahan-dahan itong lumingon. Tsaka nang makita si Janet, parang tumigil ang paghinga nito. Tumayo siya pero hindi siya makalapit. Ang kanyang mga mata, puno ng takot tsaka hiya. Janet, bulong ni Gabriel. Nakakakita na ako. Gabriel. Oh, David? Ako sino ka man talaga? Panimula ni Janet na ang boses ay puno ng emosyon. Galit, lungkot, pagsisisi. Janet, I'm so sorry. Hindi ko alam na pupunta ka rito. Nauutal na sabi ni Gabriel. Bakit ka tumakas? Bakit mo ako iniwan sa ospital? Sigaw ni Janet habang lumalapit. Akala mo ba madadaan mo ako sa yaman tsaka operasyon? Pinagkait mo sa akin ang mundo sa loob ng maraming taon. Tapos ngayon, itatago mo sa akin ang totoo. Natatakot ako, Janet. Natatakot ako na kapag nakita mo ang mukha ko, ang tanging makikita mo lang ay yung taong sumira sa buhay mo. Sagot ni Gabriel, nang luha ay nagsimula na ring pumatak. Handa akong magbayad sa batas. Handa akong tanggapin ang lahat ng parusa. Pero hindi ko kayang makita ang galit sa mga mata mo. Galit? Tanong ni Janet habang tinititigan ang mga mata ni Gabriel. Oo, galit ako. Galit na galit ako dahil sa aksidente. Pero alam mo ba kung anong mas kinagagalit ko? Yung katotohanan, minahal ko ang lalaki. Kasama ko sa mansyon nang hindi ko malang alam kanyang mukha. Tsaka ngayon na nakikita ko na siya, mas lalo ako nasasaktan kasi ang taong nagbigay sa akin ng liwanag, siya rin palang taong nagbuon sa akin sa kadiliman. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Nakatayo si Janet sa harap ni Gabriel habang tinititigan ang bawat linya ng mukha nito. Yung peklat na dati kinatatakutan niya, ngayon ay nakikita niya na bilang isang simbolo ng kanilang pinagsaluhang sakit. Ramdam ni Janet ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Gabriel, tinititigan kita ngayon gamit ang mga matang binigay mo sa akin. Panimula ni Janet na ang boses ay kalmado na pero puno pa rin ng lalim. Simula nung nabulag ako, ang tanging alam ko lang ay ang boses ng mga tao. Tsaka ang pakiramdam ng kanilang presensya. Tsaka sa lahat ng nakilala ko, ang presensya mo, ang pinakatotoo. Pero hindi yung totoo lahat, Janet. Nagpanggap ako. Sagot ni Gabriel ng may pagsisisi. Ang pangalan mo lang hindi totoo, Gabriel. Pero ang pag-aalaga mo, ang paghawak mo sa kamay ko kapag natatakot ako, tsaka yung pagsisikap mong makakita ako ulit. Ramdam ko na totoo ang mga yon. Saan ni Janet? Bakit mo ginawa ng lahat ng to? Para lang ba magbayad sa ginawa mo? Yumuko si Gabriel. Noong una, oo. Akala ko kapag naibalik ko ang paningin mo, mawawala na yung guilt ko. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi lang pala yun. Natutunan kong mahalin ka, Janet. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ikaw ang pinakamalakas tsaka pinakamabait na taong nakilala ko. Kaya nung nalaman kong makakakita ka na, lalo ako natakot. Kasi alam ko na kapag nakita mo ng totoo, wala nang dahilan para manatili ka sa tabi ko.
Maling-mali ka, sagot ni Janet. Akala mo ba ganun ako kababaw? Na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, tatalikuran ko na lang ang lahat dahil sa isang pagkakamali sa nakaraan? Pagkakamali, Janet, nabulag ka dahil sa akin. Nawala sa'yo lahat ng dahil sa akin. Sigaw ni Gabriel na parang hindi matanggap ang kabutihan ng dalaga. Alam ko yon. Tsaka hindi ko makakalimutan ang sakit na yon. Sabi ni Janet habang lumalapit kay Gabriel. Inabot niya ang mukha nito tsaka hinaplos ang peklat sa kanyang pisngi. Pero sa loob din ng kadilimang yon, nahanap ko ang sarili ko. Tsaka sa huli, nahanap din kita. Kung hindi nangyaring aksidente nga, siguro, hindi tayo nagkakilala. Siguro, magkaibang landas sa tinahak nating dalawa ngayon. Tinignan ni Gabriel ang mga mata ni Janet. Puno ito ng kapatawaran. Isang bagay na akala niya ay hindi niya kailanman matatanggap. Pinapatawad mo na ba ako? Tanong ni Gabriel na ang boses ay puno ng pag-asa. Yung pagpapatawad, hindi isang mabilis na proseso yan, Gabriel. Araw-araw nating haharapin nakaraang to. Pero handa akong magsimula. Handa akong bigyan tayo ng pagkakataon. Yung tunay na tayo. Nakangiting sabi ni Janet. Hindi mapigilan ni Gabriel ang maiyak. Niyakap niya ng mahigpit si Janet. Isang yakap na puno ng paglaya mula sa nakaraan. Salamat, Janet. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa kapatawarang to. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Dapat lang. Biro pa ni Janet habang pinupunasan ang luha ni Gabriel. At saka, gusto kong makita ang probinsya natin kasama ka. Gusto kong makita ang dagat, ang mga bundok, tsaka yung nanay ko. Pagkatapos ng araw na yon, nag-decide si Gabriel na harapin ang batas. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya ng kanyang nakaraan sa mga otoridad. Dahil sa kanyang pagsuko tsaka sa testimonya ni Janet, nabigyan siya ng pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali na hindi na kailangang mabulok sa bilangguan ng matagal. Lalo na't ginawa naman niya ang lahat para magbayad sa salang ginawa niya. Ibinenta nila ang malaking mansyon tsaka ginamit ang yaman ni David para tumulong sa iba. Bumalik sila sa payapang buhay sa probinsya. Pero sa pagkakataong to, may sapat na silang kakayanan para tulungan ng iba. Hapon na noon, habang nakaupo sina Janet at Gabriel sa tapat ng kanilang bagong bahay, pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at violet. Isang tanawing dati pinapangarap lamang ni Janet. Ang ganda pala talaga ng sunset, ano? Saad ni Janet habang nakasandal sa balikat ni Gabriel. Mas maganda ka pa sa kahit na anong sunset, Janet. Sagot ni Gabriel, sabay halik sa noo ng asawa. Sus, nambola ka na naman. Pero alam mo, kahit na nakakakita na ako, hindi ko makakalimutan ng boses mo nung araw na dumating ka sa bahay namin. Yun ang boses na nagbigay sa akin ng pag-asa. Pag-aalala ni Janet. At yun ang boses na laging magsasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Araw-araw. Pangako ni Gabriel bago hinalikan muli sa noo si Janet. Hindi man naging maganda ang nakaraan nilang dalawa, kahit na papaano, alam nila sa sarili nila na kaya pa rin nilang baguhin ang lahat. Lalo na ngayong magkasama na sila sa bagong buhay na pinili nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Janet ngayong araw. Mga ka-Ate Jane, kung ikaw si Janet, kaya mo rin kayang mahalin ng isang taong minsang nakagawa ng kasalanan sa'yo? Comment mo naman sa baba ang ideas mo or thoughts mo about sa story natin today. Anyway, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon sa isa na naman na makabuluhang kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!
Bye bye. 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 Bye bye.